So ito po ay ika-huling Biyernes ng buwan ng Mayo, no? So yan. Kailan tayo uli nagmisa rito? January, no? So wala tayo ng February, March, April, no? So kaya siguro yung ating mga MBG, no, ay hindi naalala, no? So kaya po yun din yung nais natin na bigyan ng diin, no, na magkaroon tayo ng kasanayan na tuwing araw ng Biyernes ng huling buwan, no, ay masanay tayo, no, na pagsumikapan natin na tayo makapagdiwang ng misa, no, sa chapel na ito, no? Isayang, no? Sayang yung inyong ginagastos, no? Sa pagkasaayos ng chapel na ito, kung hindi naman natin nagagamit kahit isang beses man lamang sa loob ng isang buwan, no? So bahagi rin yun, bagaman tayo, no? Malapit lang tayo sa bayan, wala pa namang 5 kilometro kung tutubusin sa bayan. Siguro ay mga 1 kilometro lang siguro ang layo natin sa bayan, no? So, pero bahagi rin mo yun, ano, na bagamat pwede tayo magsimba pa rin sa bayan, no, ay napupuntahan din, no? Kaya po ako nagsusumikap na nagkaroon tayo ng schedule sa bawat chapel, no? So, na ang ating target ay bawat chapel, no? Kasi mayroong barangay, no, na may ilang chapel, no? Dito, sa isla, 2. Sa Sulit, 3. No? So, kaya pinagsusumikapan natin na mapuntahan, ano, para kahit pa paano, no, ay yung mga lugar na yan ay mabisita malamang natin at makapagdiwang tayo ng banal na misa na kung tusin ay pinakamataas na antas ng ating panalangin, no? At higit sa lahat, ginagawa namin ito pagkilala tulad ng pahayag sa Ebanghelyo. Ano yung pinahayag sa Ebanghelyo, no? Na sabi nga po dito ay yung inyong mga kalungkutan ay magiging kagalakan, ano? So, lahat tayo, no, kaya natin magkaroon ng pagpag-ugnayan kapag pinag-usapan natin ang Kristong nakapako sa krus, no? Ang mahal na Birhenang Dolorosa, no? Yung mga malulungkot na buhay natin sa daigdig na ito, no? Pero wag natin kalimutan na yung biyaya na dulot na Jesus ay ang kagalakan ng kaligtasan. Kaya nga nung sabi niya, ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. At anong pahayag ni Jesus? Kagalakan hindi maagaw ni luman. Yun ang nais na ipagkaloob ng Diyos sa atin. Mas kuminsan nakikita natin, lungkot na lungkot, no? Tayo ay mga nagugulumihanan, tayo ay nagdudulot ng mga kalungkutan, no? Yung ating mga panya na tayo ay aping-api sa buhay sa daigdig na ito, no? Bahagi yun ng ating pagkilos bilang mga tao, no? Pero natin kalimutan ng dulot na Jesus ay kaligtasan, no? Kaginawahan, at higit sa lahat, kaligayaan walang katapusan sa paanyaya natin na siya ay muling nabuhay at sa susunod na linggo yung ating ipagdiriwang ay walang iba kundi alin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Bahagi pa rin ang kanyang muling pagkabuhay. Ikapitong linggo, muli ito'y tumatutugay sa pag-akyat na Jesus sa langit. At ano yung pinapamanin sa atin?
Hindi lamang tayo ay aakyat sa langit. No? Pero huwag natin kalimutan na alin. Tayo ay mga tagalangit. Tayo ay mga tagalangit. Bahagi ko yun, no? Na nawa ay hindi natin makita sa pagkilos natin sa daigdig na ito na tayo ay mga tagalangit. At yun ang sana hindi natin malimutan. No? Kasi kung minsan ay nakakalimutan. Kailan tayo naging tagalangit? Kailan? Kailan tayo naging tagalangit? Hindi ba kasi maging tagalangit na kapag namatay na? Hindi. So, yun yung kaganapan. Pero kailan tayo naging tagalangit? Noong tayo ay bininyagan. Huwag natin kalimutan yun. Kaya tayo naging anak ng Diyos. Gawa ng tayo binyag. Pero bahagi yun yan. Kaya kinakailangan pahalagahan natin yun. Kasi kung minsan yung iba nakakalimutan gawain ito ng mga tagalangit. Kaya kung minsan ang nangyari, naging pagkilos natin, naging pagkilos ng makalupa. Ay bahagi yun. Kung minsan yung ginagawa natin yung mga bagay na makalupa, nakakalimutan natin yung mga bagay na makalangit. Lalong-lalo na sa pagkakaroon. Una ay yung kahalagahan ng paghingi ng kapatawaran at ang magpatawad. Napakahalaga po yun. Pakinabangan natin ang sakramento ng paghingi ng tawad at ng pagpapatawad. Kaya po yung iba hindi maramdaman yung kaligayang walang hanggan. Bakit? Hinayaan nilang maagaw sila ng alin? Ng sama ng loob. Ng paghihiganti. Ng mga bagay na naging bahagi ng nakaraan. At kapag hindi ko natin nagagawa na iyan ay mapatawad at makahingi tayo ng kapatawaran sa mga nagawa natin, yan ay hindi natin makakamit yung tinatawag na Jesus na kaligayahan na hindi maagaw ni naman. Pangalawa, ay iwasan natin ang pagmumura. Sabi nga kuminsan, kasi sabi natin, nakasanayan na lang natin na magmura kasi yan yung environment na pinabibilangan natin. Well, bahagi pero yun, na kung saan yung makita ko natin, bakit iniwasan natin yung pagmumura? Bakit po tayo nagmumura? So, bahagi yun na kung saan yung anong diinan natin sa pagmumura? Yung bagay ng mga masasama. Kundi kaya gusto natin na insultuhin yung mga taong minumura natin. O yung pinaka mahigpit pa alin, yung gusto nating sumpain ang mga taong kinagagalitan natin. Ay kapag unang ginagawa natin yan, at kung minsan hindi natin namamalayan, nire-reinforce natin, pinagtitibay natin, na alin, ito ay mga bagay na utusin ay gawain ng mga taong makamundo. Ay bahagi yun. Hindi natin namamalayan, unti-unti yung kinakain yung ating kaligayahan. Unti-unti yung kinakain yung kaligayahan natin. Kaya baka sakali lang sabihin natin, hindi, nakasanayan na mo, Father. Pero oras na magmura ka, maligaya ka ba? Hindi. Ikaw ay nagkagalit. Bahagi yun. Ano pa? Yung paanyaya na ipinapahayag ng pumay kapal, pagpapasalamat. Ang buhay nawa natin ay isang puno palagi ng pagpapasalamat. Magpasalamat tayo sa mga bagay na naging bahagi ng ating pagkilos. Pagkakataon na kung saan ay nawa ay huwag nating kalimutan. Palagi tayong magpasalamat. Maliit man o malaki.
Kaya po kumisan, ito yung lalong-lalo na yung lipunan ginagalawan natin, ano? Ay marami ngayon ang mga pagtawagin natin ni Alin. Hindi marunong magpasalamat. Ang tawagan natin ni Alin, ingrato, no? Magpasalamat tayo sa maliit na mga bagay na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, ano? Lalong-lalo na, no? So, bahagi ho, no? Yung mga bata, no? Yung mga magulang, no? Kapag binibigyan niyo ba ng bago ng mga yan, ano? Nagpapasalamat ba ang mga yan, no? So, turuan ninyo na magpasalamat, no? Panghuli, pero hindi naman ito lang, no? Kaya lang, sabi nga natin, no? Ito lang yung mga bahagi na kung saan pwede natin pag nilay-nilayin ngayon sa araw na ito. Ay alin? Ay tayo ay nawa ay matuto na alin na purihin yung mga bagay na gumagawa ng tama, no? Hindi yung tayo kasi mga Pilipino mahilig tayo mamuri, no? Bakit? Kasi may hinihingi tayo, no? Pinupuri natin yung tao kasi gusto nating mayroon lang tayong gustong kunin para sa kanya, no? Kaya kuminsan dinadaan natin sa pagpupuri, no? Pero yung pagpupuri natin, kasi talagang hindi yung nagbobola, no? Hindi yung nagbobola. Hindi ko kasi natin kultura ng mga Pilipino ang mamuri, no? Ang kultura natin natin mamintas, no? Bahagi ho. Well, kung talagang mali, ay dapat sabihin na mali, ano? Kaya lang, dapat din, kapag may nagawang mabuti, dapat pinupuri din natin. So, bahagi ho yun na kung saan ay makita ho natin, ano? Hinakailangan, bakit? Para mayangan natin yung bawat pagkilos na kung saan ay sa tingin natin ay higit kalugod-lugod sa harapan ng poong may kapal para malaman din ang tao na tama pala yung ginagawa ko, no? At kinakailangan natin i-push, paakyat, hindi pababa, no? Kasi kung minsan may mga pagkakataon na ang sabi nga sa atin niya crab mentality, no? Ano yun? Hinihila natin pababa yung mga tao nagsusumikap na umakyat sa itaas, no? Hindi, no? Kung alam naman natin na yun ay tama, at higit na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, papurihan natin, pasalamatan natin. So ito po, paghingi ng kapatawaran at magpatawad, ang iwasan natin na maging bahagi ng ating pananalita, ang mga bagay na negatibo sa ating pagkilos na ito, pagmumura, at ang ating tawagin natin ay paningisot o pangatlo, maging buhay na pagkakasalamat, at sabi nga natin, tapikan natin sa kanilang balikat ang mga gumagawa ng kalugod-lugod sa harapan